meron pong nagbabalik ulit na flood control projects. Ano po kaya ang dahilan? Dahil po ba kaya't nakulong na si Marcoleta? Ito kaya ang dahilan? Dahil po kaya't napapatahimik na ang mga nagsasalita laban sa flood control? Dahil po kaya kinakasuhan na kami lahat? Dahil po kaya napakulong na lahat ng nagsasalita laban sa mga korupsyon na ito? Wow! Kaya mga kababayan, ito po, kung meron po man tayong lesson na makukuha dito sa bagay na ito, itong gobyerno na ito ay gumagawa lamang ng hakbang kapag tayo ay nagsasalita. Kapag sinusuportahan po natin ang ahensya ng ating gobyerno na gumawa ng investigasyon laban sa katiwalaan sa eksekutibo. Kaya dapat po sana suportahan natin yung mga nagsasalitang mga taong ito. Anong gusto ninyo mga ordinaryong mamamayan? Ayuda na lang? Kahit kailan po ba ay naranasan ninyo na pinapakinggan kayo ng ating mga politicians sa pagsiset ng budget? Naramdaman niyo po ba yon? Hindi po ba? Ako rin po, na-experience ko yan kasi nagsiset kami ng budget dun sa aming bayan. Napaka-boring po ng mga programa. And I think it's the same sa lahat ng LGU at sa national. Kapag pag-aaralan nyo po ang ating GAA, napaka-boring po doon. Wala po talagang grand na projects na masusolusyonan ang ating mga problema dito sa ating bansa. At pare-pareho po yan sa kahit anong stage pa ng ating gobyerno. Kaya kapag kami ay nagdedebate, wag nyo nang ilagay sa mga tulay o mga daanan o sa mga kanal. Although, kapag binabasa mo po, masarap pakinggan na siguro next year masusolusyonan ng pagbabaha. Pero time and again, every year, parati pong hindi nyo ginagawa eh. Every year tayong nagbabudget, pero isang taon mahigit, paulit-ulit na binabudgetan ng isang project, pero walang nagagawa. Kaya ang taong bayan po ay frustrated. Kaya pwede ba please, pera na lang ang ibigay nyo sa amin. Okay po ba yan mga kababayan? Pera na lang? Yes! Alright. Kung magkano po ba ang pera na ibabudget nila dito sa 2027 dito sa bansang Pilipinas? May alam po ba kayo? Pinakamataas po, 7 trillion pesos. Napakalaking pera, hindi po ba? Kapag naririnig natin sa news, trillion daw yung ninakaw ng administrasyon na ito eh. Pero anyway, 7 trillion pesos. Bigyan ko po kayo ng context. Noong 2025, ang GDP ng ating bansa ay around 24 trillion pesos. So ang spending po natin ay mga 1/4 ng ating GDP. Meron po ba kayong naramdaman? Kapag GDP po kasi ibig sabihin, productivity po yun ng ating mga kababayan eh. At least po kapag nagpapalay ka, nagmamais ka, or kumuha ka ng nagmamasahe sa'yo, or nag-engage ka ng tao, or bumili ka ng produkto, nararamdaman mo yung sarap. Nagbayad ka doon eh. GDP yun. Pero po, yung 1/4 na inilaan ng gobyerno para sa government spending, naramdaman niyo po ba yun? Ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na kinakailangang ibalik ang flood control funds sa spending plan ng bansa kaugnay ng 7.2 trillion peso National Expenditure Program. Ayon kay De Leon, kailangan ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga umiiral na infrastruktura. Aniya, ipinakita ng nagdaang sama ng panahon kung bakit mahalaga ang maayos na pagpapatupad ng flood control projects. Ito rin ay naging isang important consideration, sabi niya, sa pagbabalik ng flood control funds matapos alisin ito sa 2026 General Appropriations Act. It's back, baby! And dagdag pa ni De Leon, ang flood control projects ay hindi lang expenditures, kundi kabilang din sa operating requirements. Opisyal nang ibinalik at inilaan na muli ang pondo para sa mga flood control projects sa ilalim ng panukalang 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. May kabuuang halaga na 107.4 billion ang nakalaan dito. Wow! Matapos tanggalin o gawing zero ang alokasyon para sa mga lokal na flood control projects sa nagdaang budget ng 2026 dahil sa mga natuklasang anomalya at issue ng korupsyon, muling naglaan ang ehekutibo ng pondo para sa taong 2027. Alright. Ayon sa Department of Budget and Management, kailangan itong ibalik upang maipagpatuloy ang mga nasimulan ng proyekto at maibsan ang matinding pagbaha tuwing tag-ulan.
107 billion ang kabuang panukalang pondo para sa mga programa laban sa baha. 9.6 billion ang nakalaan para sa mga nagpapatuloy na foreign assisted projects. At 3.41 billion naman ang inilaan sa MMDA para sa operasyon at pagpapanatili ng mga pumping station at iba pang istruktura. Yay! Should we celebrate, guys? Should we celebrate the return of the flood control funds? No? Yeah! Alright, guys. Pwede bang maging positive tayo ng konti? Noong 2025, halos kalahating bilyon po ang nailaan sa flood control projects. Alright po? Pero sabi po nila ninakaw dahil po sa investigasyon dun sa Congress, sa pangunguna ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Pero sabi nila, hindi lang po kalahating trilyon ang nanakaw. In fact, baka mas marami pa po. Ang nakalagay lang sa harapan, ang nakalagay lang po sa forefront ay yung flood control projects. Pero po tignan po natin, dahil po sa investigasyon na ito at dahil po sa boses ng mamamayang Pilipino, noong 2026, nawala na po yung flood control projects. Yay! Alright! So, guys, can we take that as a win? Na dahil po nagsalita tayo sa malakihang pagnanakaw ng flood control projects at iba pang proyekto ng gobyerno ng 2025, pwede bang mag-celebrate tayo ng konti? Dahil ngayong 2026 ay walang flood control budget na pwede na nilang nakawin. Pwede po ba yun? Yeah, buddy! Alright! Pero in the meantime po, nagbabalik na po ulit ang 2027 budget with a bang. At meron ho ulit nakalaan na 100 billion pesos para sa flood control. Bakit kaya nagbabalik? Dahil po ba kaya ay nananahimik na tayo patungkol sa issue na ito? Kung tignan po natin mga kababayan, kaya po gumawa ng hakbang ang ating gobyerno ay dahil po nag-ingay tayo. Dahil po nakita natin na patuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Patuloy po na naghihirap ang mga Pilipino, walang nangyayari. Kaya inas po natin ang ating government, ano po ang ginagawa ninyo? At dahil po, since criticize natin sila, nailabas po tuloy ang katotohanan. Marami pong nagko-comment doon sa social media, marami pong nagko-comment sa TV. Pero ang pinaka-epektibo po ay yung Blue Ribbon Committee investigation ng Senate. Hindi nyo po ba napapansin? Na dahil po sa Blue Ribbon investigation ng Senate, sa pangunguna ni Senator Marcoleta, ay gumagawa ng hakbang ang gobyerno. Kaya po, kung titignan po natin, ang positive side ng mga nangyaring ito, mahalaga po talaga ang karapatan nating magsalita at maging transparent sa mga transaksyon ng gobyerno at mahalaga po yung balance ng powers, yung checks and balances na ginagawa ng Senate laban sa executive. Kaya po, meron tayong win na nangyari ngayong 2026 at wala silang mananakaw na flood control projects. Yes! Pero po ngayon po nga 2027, meron pong nagbabalik ulit na flood control projects. Ano po kaya ang dahilan? Dahil po ba kaya't nakulong na si Marcoleta? Ito kaya ang dahilan? Dahil po kaya't napapatahimik na ang mga nagsasalita laban sa flood control? Dahil po kaya kinakasuhan na kami lahat? Dahil po kaya napakulong na lahat ng nagsasalita laban sa mga korupsyon na ito? Wow! Kaya mga kababayan, ito po, kung meron po man tayong lesson na makukuha dito sa bagay na ito, itong gobyerno na ito ay gumagawa lamang ng hakbang kapag tayo ay nagsasalita. Kapag sinusuportahan po natin ang ahensya ng ating gobyerno na gumawa ng investigasyon laban sa katiwalaan sa eksekutibo. Kaya dapat po sana suportahan natin yung mga nagsasalitang mga taong ito. Kaya po dapat sana suportahan natin yung mga investigasyon na ginagawa sa Senate. Kaya nga dapat po sana suportahan natin na ipagpatuloy ang flood control investigation dun sa Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang, napakulong na yung idol natin na si Senator Marcoleta. Wala na eh. Itong si bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo, sabi niya, wag na, tatahimik na lang kami. Ang sabi niya ay si Ombudsman na lang daw ang mag-iimbestiga. Bossing, yan yung mga bagay na hindi namin napapanood eh. Yan yung mga bagay na hindi namin nakikita sa social media eh. Kaya kinakabahan tuloy kami. Ang naiisip ko po mga kababayan, mas maganda po sana kung lahat ng mga programa ng ating gobyerno, hindi lamang yung pang-flood control project. Dapat po yung buong budget ng ating gobyerno, ngayong 2026 po, 6 trillion pesos. Next year, 2027, 7 trillion pesos. Sana patuloy ang investigasyon na ginagawa nila sa ating Senate,
sa ating House of Representatives patungkol sa mga bagay na ito para po sana ma-improve. Sana po patuloy ang expose na ginagawa para po ma-check ang behavior ng ating mga kasamahan dito sa gobyerno. Ang nakakalungkot po, ngayon pong nawawala na ang boses na lumalaban sa korupsyon, wala na pong investigasyon sa Senate, wala na pong investigasyon sa House of Representatives, unti-unti na po nilang ibinabalik ang mga funds na pwede nila ulit nakawin. Alright. Pero wag kayong mag-alala mga kababayan. Itong mga bagay na ito, wala na tayong magagawa. Nasa kanila po ang kapangyarihan eh. Kung gusto nila tayong kasuhan, kung gusto nila tayong ipakulong, alright, sige po. Pero hindi po kami titigil sa pagsasalita laban sa korupsyon ninyo. Kaya, kung meron kami magagawa, magsasalita po kami. Kaya sa susunod, after ng break na ito, pag-uusapan natin, ha? Meron dyan sa Oriental Mindoro na hindi nagawang tulay. At lilalagay ninyo sa danger ang ating mga kababayan dyan. Kaya, Mayor, Congressman Umali, Governor Dolog, alright, is that his name? Manood po kayo, pero I shall be fair. Manood po kayo, huwag kayong bibitiw. I-try namin kayong i-criticize ng konti para sana naman this year ay magkaroon ng konting improvement dyan sa Oriental Mindoro. Sir, nakikita niyo po ang lakas ng agos ng tubig. At sinabi niyo na rin po, walang pasok ngayon at walang pasok yung mga maestra. So walang kailangang tumawid dyan sa tulay na yan. Pwedeng i-delay nyo na lang pagkatapos ng bagyo yung pag-ayos ninyo ng tulay. Bossing. Kaya Mayor, Barangay Captain, Governor, pwedeng hilain nyo konti itong si Bossing. Huwag po muna ninyong ayusin yung tulay habang malakas po ang agos ng tubig, Bossing. Kasi po baka madala yan at kayo rin po madala. At kapag naayos nyo po yan at pinapatawid nyo po ang ating mga kababayan, mga mestra, mga estudyante, ating mga kabarangay, eh baka sila pa po ang mapahama. Kaya pigilan po natin si Sir ng konti. But at any rate, Sir, you're a hero to me. I like the intention, pero Bossing, kapag ganyan na po, medyo hinay-hinay lang. Kaya po, tungkulin po ito ng mga leader ng LGU, I think tungkulin ito ng Mayor, na kapag may mga ganyan na krisis or kanyang mga kalamidad sa lugar ninyo, nakita po ninyo na malakas ang agos ng tubig at maraming nagpapakahiro at nagbo-volunteer, although I like what they're doing, pwede pong pigilan natin sila. Kasi po, baka meron din pong ibang tumawid na kabataan dyan at mga matatanda, lahat po sila ay madala. Okay, sir? Kapag gusto nyo pong maging mas epektibong hero, sana po gawin nyo yan before umulan at gawin nyo, o kaya gawin nyo yan pagkatapos umulan. Kaya, ating mga mayor, ating governor, ating congressman, ipatupad po natin yung sinasabi talaga ng batas. Dahil po sa batas, yung mga ganyan po, tungkulin po ninyo na pantayan ng ating mga kababayan. Tungkulin po ninyo yung mga potential na perwisyon na mangyari sa kanila kapag merong mga ganitong pagbaha, malakas ang agos ng tubig, o merong ganitong pagbabagyo. Kapag merong pong lumalapit sa mga ilog na ganyan, huwag nyo na po silang palapitin. Huwag niya po silang pa-volunteer na tumawid po o i-volunteer na ayusin. Inuutos po sa inyo ng batas na ayusin niyo po yung tulay before na mangyari pa yung pagbabagyo. Tama po ang ginawa ninyo na i-delay nyo na lang ang klase. I-cancel nyo na lang ang klase para po during ganyan na may disaster, wala pong tumawid. At any rate, sir, I think we have to be fair with Governor Dolor and Congressman Umali. Kasi po, yung mga ganyang proyekto ay pwede pong magpatupad dyan yung mayor, pwedeng maglaan ng budget, pwedeng maglaan ng budget yung probinsya, pwede ring maglaan ng budget yung national na pwedeng insert ni Congressman Umali. Legally ha, sir? Legally ha? Opo. Ganyan po, pwede po kayo ang maglaan para mapagawa po yung tulay, o kaya naman kung hindi kaya ng budget ninyo, mag-coordinate na lang po kayo hati-hati para po magawa yung tulay, para po hindi mapilitan ang ating mga kababayan na may heroic tendencies na ayusin yung mga tulay at sila pa ang mapapahama. Kaya sir, Governor Dollar, Congressman Umali, and my dear Mayor, pwede po bang mag-promise kayo na ngayong nagsiset kayo ng budget for next year 2027, pwede bang magawa na yung tulay dyan sa Bongabong Oriental Mindoro, madams and sir? Pwede po ba yan? Pwede po bang next year ay balikan namin kayo at sana po hindi na natin makita ang ating mga kababayan na mapipilitan pang ayusin ang mga itong bagay-bagay. And pwede pong pagbigyan nyo ako, can I comment about this matter, relating to this matter,
tungkol sa tulay naman sa bayan namin sa Reyna Mercedes. Alam ko po na merong nangyaring distribution ng aid last Monday dyan sa bayan ng Reyna Mercedes at dumating si Governor. At sinabi niya, Mayor, bakit hindi mo pa inaayos yung tulay dyan sa bayan ng Reyna Mercedes mula Turod hanggang Bangkero? At pareho rin po ang kalagayan, malakas ang agos ng tubig at ilang taon na po at ilang election cycle na rin pong ipinapangako. Pero I think we have to be fair sa ating mga government officials. Ang huling pagkarinig ko po, ang budget na nakalaan dyan sa Turod Bangkero Bridge sa bayan ng Reyna Mercedes, ang naglaan po dyan ay yung Congress, ang national. At sinasabi nila, syempre kapag panahon ng eleksyon at kapag nagse-self-promote ang ating mga politician, ang sinasabi, program yan ni LPGMA Party List Alan T. Yun po. So, yun ang paraan nila para i-promote ang kanilang mga sarili. Yun po ang sinabi last year. Noong pag-upo ko po last year ng June, diyan sa bayan ng Reyna Mercedes, since first time po ako, pumunta po ako doon at kinausap ko yung mga contractors. Kailan po magiging buo ang tulay natin dito? Dahil ilang election cycles na hindi pa nabubuo ang tulay. Ang sabi nila, December. Ano na po? July na po ngayon or August na po ngayon, wala pa rin po yung tulay. Gobyerno. Nakaka-frustrate po ang ating gobyerno dahil hindi po natatapos. Kapag kinakausap mo sila, matatapos daw. Tapos kapag dumating na ang panahon para mag-deliver na sila ng kanilang trabaho, hindi na po nila i-deliver yung trabaho. Ayun po, napapaisip po ako ngayon sa bayan namin, imbitahan ko kaya itong mga ito sa isang council hearing para sila ay mapanagot sa taong bayan. Tulad nga po ng sinasabi ko, ito po ay isang paraan para ma-pressure sila, mapahiya sila sa publiko para magawa nila ang kanilang trabaho. Kaso nga lang po, hindi ko kampi yung council dun eh. Hindi ko rin kampi yung mayor dun eh. Kaya nahihirapan po tayo nga mag-imbita ng mga bagay na ito na magsagawa ng isang investigasyon na tulad ng ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Sa ating batas po kasi, sa Blue Ribbon Committee, pwedeng mag-compel ng attendance. Pero sa council po, sa Sangguniang Bayan, hindi pwedeng mag-compel ng attendance. Nung mga panahon na nag-imbita po kami mula sa DPWH para imbitahan yung mga ghost projects na 5 sa aming bayan, hindi po sila nagpakita. Ngayon po, hindi rin magpapakita yung mga yan kapag tinanong natin about dyan sa tulay ng bayan ng Reyna Mercedes. So, in as much as I'm calling sa attention ni Governor Dollar and Congressman Umali dyan sa Oriental Mindoro, kayo rin po sa bayan ng Reyna Mercedes, Mayor, Madam, Congressman Alan T, dahil kayo po ang nagsabi na kayo na po ang nag-budget dyan, mahigit 1 taon na po since last year. Yung pangako nyo po na December, hindi pa rin nagagawa. Governor Albano, please, pwedeng gawin nyo na ilang election cycle na nating ipinapangako na matupad ang mga tulay na ito, pero wala pa rin pong tulay. So, ganun po ang nangyayari. Kaya mga kababayan, kailangan nating pangalan itong mga tao na ito dito sa ating programa para po gumawa sila ng hakbang. Pero sana po, ang ini-wish natin ay mga government leaders, please, nangangako kayo parate. Pwede bang tuparin nyo na po? Ilang beses na kayong nade-delay. Please lang po, gawin nyo na yung tulay. And speaking of mga palpak na proyekto ng gobyerno, meron pa pong isang nangyari na pagbaha dito sa Metro Manila, dyan po sa Parañaque. Hindi lamang pagbaha ng tubig, kundi pagbaha rin ng basura sa may bandang Baclaran. Yeah, buddy. Dito po sa Maynila, nakikita po natin kapag bumabaha, maraming mga sumasabay na mga debris at ilang toneladang mga basura po ang dumadaan. Dito po sa Parañaque, sabi po nila, ang mga basura na lumulutang dyan sa Parañaque ay galing sa Baclaran upstream. At meron din daw pong mga basura na nanggaling doon sa Manila Bay. Ang tanong ko po sa mga taga Parañaque at mga taga Baclaran, parati nyo po bang nararanasan tong problema na ito? Well, of course, gagawin pa rin natin yung panawagan na government, pwede bang ayusin ninyo yung trabaho ninyo at planuhin ninyo mabuti yung mga solusyon sa mga bagay na ito. Pero just the same, sawang-sawa na po akong magalit sa ating mga government officials. Pwede bang pagalitan rin natin ang mga kapwa nating citizens? Oh, no. Mga kapwa nating citizens, pwede bang pagalitan ko rin kayo? No. Pwede bang maging fair si Attorney Harold Respicio? Kahit kailan po ba sa buhay ninyo ay hindi kayo nagkakamali? Kahit kailan po ba sa buhay ninyo ay hindi kayo nagtatapon ng basura? Aminin po ninyo na nagtatapon din kayo ng basura, hindi po ba? Nang hindi tama. Kapag nakikita nyo po na madumi ang paligid. Pero ang tanong ko po sa inyo,
Bakit kapag nagbabakasyon kayo sa Japan, kapag nagbabakasyon kayo sa Dubai, o nagbabakasyon kayo sa mga malilinis na bansa, bakit hindi kayo nagtatapon? Bakit dito sa Pilipinas, ang dumi-dumi nyo? Pero kapag nasa ibang bansa kayo, ang linis-linis ninyo? Bakit kapag dito sa Pilipinas, nagja-jaywalking kayo, pero sa ibang bansa, disiplinado kayo? Ayun po ang tanong. Sino po ang may kasalanan? Meron pong teorya sa government na tinatawag na broken windows theory na sinasabi na kapag nakita ng isang tao na sira ang isang bintana, may encourage po yung iba na mag-relax din sa kanilang disiplina at pababayaan na rin nilang masira ang isang bintana. Ganon din po sa graffiti. Kapag may nakita silang nakasulat na graffiti na ganyan, may engganyo na rin yung iba dahil vicious talaga tayo mga tao, hindi po tayo perpekto, may mga tukso po na maging masama tayo, kung minsan maggagawa na rin tayo ng graffiti. Ganon din po sa pagtatapon ng basura sa tingin ko. Kapag nakita po natin talaga na madumi ang paligid at hindi talaga linilinis ng gobyerno ang ating kapaligiran, wala pong incentive na ayusin ang pagtrabaho or pagtapon ng basura. Kahit po required ng batas na paghiwa-hiwalayin ang biodegradable, non-biodegradable at itapon sa tamang tapunan, kung minsan po dahil wala namang gumagawa ng tama, bakit ako magpapakabait? Ganun po ang nangyayari. Pero ang sagot po dyan sa tingin ko ay, sa tingin ko, kombinasyon po ito ng disiplina ng mamamayan at disiplina po ng leader. Kapag pinapabayaan po ng sistema na mawalan tayo ng disiplina, mawawalan po tayo ng disiplina. Pero kapag ang leadership po ng isang sistema, ng isang organisasyon, ay kino-confront niya yung mga ganitong kalokohan, ay hindi ka talaga mangongopya. O hindi ka talaga magiging loko-loko. Kaya po sa ibang bansa, takot po kayong makulong dahil alam niyong huhuliin kayo At walang ibang gumagawa ng kalokohan. Dito sa Pilipinas, hindi po kayo huhuliin Yun po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya kailangan po natin ng leader na maging istrikto at ipatupad ng mabuti ang ating batas. Pero kaso nga lang po, ang hirap pong sumunod ng batas kapag yung ating mga leader mismo ay hindi sumusunod ang batas. Kung sila mismo ay nagnanakaw ng pera ng taong bayan. So kanino po kami manghihingi ng inspirasyon? Kung kayo po mismo, mga leader namin ay hindi disiplinado, magiging disiplinado rin ba kami? Oh, no! Ayun po ang mangyayari. Kaya po, mga kababayan, kung gusto po nating maging maayos ang ating lipunan, maging maayos ang ating pamamalakad ng pagtapon ng basura, siguro po, unahin muna nating mag-demand ng good behavior mula sa ating leaders ng government and leaders of government. Pwedeng mag-set po kayo ng example. Please. Alright. Pupunta po tayo next time bago tayo magpatalastas. Mamaya, pag-uusapan natin kung paano tayo naglalaan ng budget dahil panahon na po ng paglalaan ng budget sa Pilipinas. Saan nyo po gustong ilaan ang trilyong-trilyong pera ng ating bansa? Naririnig ko ba ayuda? Ayuda na lang! Sige po, Recipe Show, bago po tayo magpatuloy, kamustahin muna natin ang ating mga Kares backers mula sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Kumusta dyan, Beth? How are you there? Baha pa rin po sa amin hanggang ngayon. What? Ilang araw na pong umuulan dyan, madam? Wala akong tigil konting ulan lang po, ayan, nadadagdagan po ang tubig sa amin. Alright, Beth, nung mga nakaraang taon, parati bang umuulan ng ganyan, dire-diretso, basta umuulan, parating bumabaha? Pag binagyo po, hanggang dibdib attorney Wow! Beth, sa tingin mo, paano masusolusyonan ang problema nyo dan? Baka gusto mong manawagan sa inyong mayor na maglaan ng budget para sa inyo. Beth, go ahead. Yan po yung hiling namin. Kaso wala pa po kami nararamdaman. Alright, hello! Mayor of Binyan, Laguna, Governor of Binyan, Laguna, and kung sino mang congressman dyan sa Binyan, Laguna, and BBM for that matter. Pakinggan po natin ang mga kababayan natin na nanawagan sa inyo, na at for once naman po, sa mga ganitong panahon ng taon, to keep them dry. Pwede po ba? Pwede po ba, leaders of our government? Alright, Beth, just chill ka lang dyan, alright? Opo. May action naman pong ginagawa. Okay. Sinisipsip po nila. Pinapam po nila. 24/7 po pinapam. Pero nagiging... Pero bumabalik
po. Halimbawa po, nakaiglip po sila 24/7. Pero pag nakaiglip, kahit walang ulan po, tumataas po tubig po sa amin. All right. Let's see. Pero I think your mayor, your governor, and your congressman are watching right now. Sir, parating naming papangalanan ang inyong bayan kapag parating ng ganito ang nangyayari sa Binyan, Laguna. Ha? Kaya next year, kapag lumapit ulit sa amin si Beth, at pareho pa rin yung problema na kanyang ipaparating, ay papangalanan ko na po kayo. At sana hindi kayo manalo sa susunod na eleksyon kapag si Beth ay manatiling basa. Di ba, Beth? Opo. Hindi po sila iboboto, hindi ba? Alright. Thank you po. Kung nararamdaman po namin, why not po? Okay, basta may ayuda, hindi po ba? Okay nang ba? Basta may ayuda. Hindi po namin kailangan ng ayudang pagkain, attorney. Ang kailangan po namin ay solusyon po sa baha. Kasi ang relief lang po, pagka sinain, pag niluto, bukas, wala na po. Wow. Ang kailangan po namin ay solusyon po. Yun! Wow, ang galing ni Beth ah. I think mas matalino si Beth sa average politician ng Pilipinas. Beth, dapat tumakbo ka eh. Dapat tumakbo ka sa susunod na eleksyon eh. I think mas magaling ka sa mga politician sa lugar ninyo. Dahil alam mo yung solusyon, tama? Yun nga po, ang sabi ko eh. Yung relief, salamat po, nakakarating po sa amin ng relief. Pero bukas wala na po. Pag naubos na po yung bigas, yung sardinas, wala na po. May pinakamahalaga po kaming hinanaing. Yung action po na solusyonan po ang baha. Dito po sa aming lugar. Alright. Attorney, Beth! ito ang daan. Please po. Alright! Solusyonan po. Alright, Beth! Nasa sa'yo ang solusyon. Pwede bang tumakbo ka next election, please? Pwede po ba? Pwede! Pwede yan! At ipinapangako mo ba sa akin, Beth, na yung mga problemang sinasabi mo ngayon ay susolusyonan mo? Opo. At Opo, ipinapangako mo ba na hindi ka magnanakaw? Ako po, kung nakatayo, hindi po ako magnanakaw. Alright! Yeah! Meron na tayong bagong mayor ng Binyan, Laguna! Yes! Kailangan po pamahagi sa mga nangangailangan. Una-una lagi po sa amin, hindi po natutuyo. Lagi po kaming baha. Alright! Dahil po sa istasyon po ninyo, masolusyonan po ang hinanaing po ng mga taga-residente po dito po sa aming lugar. Alright, Mayor, Governor, nakita nyo yung passion ni Beth, ha? Kapag hindi nyo inayos yan, meron na kayong kalaban sa susunod na eleksyon, alright? And I think napakagaling niyang mag-speech, alright? Yep! Punta naman tayo sa ibang lugar ng Pilipinas, dito sa Nueva Ecija, baby! Kasama natin si Anita Onyate. Anita, how are you, my dear lady? Okay lang po. How are you? Kahit po medyo mahirap. Kahit mahirap. So, is it raining there? Opo. May pagbaha rin ba dyan? Ay, opo. Gusto mo rin bang Malalim pa tumakbo po bilang hanggang ngayon. mayor? Gusto mo rin bang tumakbo bilang governor at congressman? Hindi ka rin ba magnanakaw? At meron pong bokoto. Sosolusyonan mo ba lahat ng bagay na yan? Ay, opo. Yan po ang number 1 na susolusyonan po namin. Yung pong aming lugar po dito sa Kinahalaan. Sitio Kinahalaan. Sobrang hirap po namin. Bagyang ulan lang po ang tubig sa amin hanggang bewang. Lagi po kaming may tubig. Bagyang ulan. Napakalalim po kaagad ng inaabot po ng tubig dito po sa amin. Ang mga estudyante po hindi po kabud-kabud makapapasok kung wala po kaming mga sariling bangka. Alright. Well, I like it so much, baby girl. You know what? I won't complain much. Kung lahat ng mga opisyal sa gobyerno natin ngayon, I think meron talaga silang culture ng pagnanakaw at pandaraya. At hindi pag-respond sa inyong mga hinaing. I wouldn't complain kung lahat sila ay maalis na. At kayo mismo, mga ordinaryong mamamayan, ang magbigay ng solusyon sa inyong problema. Hindi po ba? Opo. Okay. Alright. Just be honest when you have sat in power, okay? Opo. Alright. Yeah, buddy. Sana Okay. po, solusyonan po. Alright. Nice one, baby girl. I love you. In the meantime, baby girl, mag-set ka lang dyan sa inyong tahanan at masarap kapag ganitong umuulan, masarap mag-ulam ng munggo at saka tuyo at saka suka. Masarap. So, i-enjoy mo muna in the meantime, right?
Okay po. All Salamat right, let's po. do that, baby. Okay, I like this woman. I like this girl. Okay. Panahon na po ulit ng pagsiset ng budget sa ating bansa. Ang Kongreso po ay nagbigay na ng kanilang NEP sa ating Kongreso para po sa annual budget ng 2027. At ganoon din po ang ginagawa ng mga local government units. Sinabihan na po ako ng aking number one counselor na Harold, mag-set ka na ng mga budget natin for next year. At ganoon din po ang mangyayari sa ating probinsya. Kaya mga kababayan, gusto ko pong marinig sa inyo. Ano po ang gusto ninyong paglaanan ng paggastos dito sa ating bansa? Tinatanong ko po sa inyo. Kayong mga estudyante, ano po ang gusto ninyong mangyari? Walang klase? Ay, hindi naman binabudgetan yan eh. Okay, basta umulan, walang klase, alright? Pero anong gusto ninyo mga ordinaryong mamamayan? Ayuda na lang? Kahit kailan po ba ay naranasan ninyo na pinapakinggan kayo ng ating mga politicians sa pagsiset ng budget? Naramdaman niyo po ba yon? Hindi po ba? Ako rin po, na-experience ko yan kasi nagsiset kami ng budget dun sa aming bayan. Napaka-boring po ng mga programa. And I think it's the same sa lahat ng LGU at sa national. Kapag pag-aaralan nyo po ang ating GAA, napaka-boring po doon. Wala po talagang grand na projects na masusolusyonan ang ating mga problema dito sa ating bansa. At pare-pareho po yan sa kahit anong stage pa ng ating gobyerno. Kaya kapag kami ay nagdedebate, wag nyo nang ilagay sa mga tulay o mga daanan o sa mga kanal. Although, kapag binabasa mo po, masarap pakinggan na siguro next year masusolusyonan ng pagbabaha, pero time and again, every year, parati pong hindi nyo ginagawa eh. Every year tayong nagbabudget, pero isang taon mahigit, paulit-ulit na binabudgetan ng isang project, pero walang nagagawa. Kaya ang taong bayan po ay frustrated. Kaya pwede ba please, pera na lang ang ibigay nyo sa amin? Okay po ba yan mga kababayan? Pera na lang? Yes! Alright. Kung magkano po ba ang pera na ibabudget nila dito sa 2027 dito sa bansang Pilipinas? May alam po ba kayo? Pinakamataas po, 7 trillion pesos. Napakalaking pera, hindi po ba? Kapag naririnig natin sa news, trillion daw yung ninakaw ng administrasyon na ito eh. Pero anyway, 7 trillion pesos. Bigyan ko po kayo ng context. Noong 2025, ang GDP ng ating bansa ay around 24 trillion pesos. So ang spending po natin ay mga 1/4 ng ating GDP. Meron po ba kayong naramdaman? Kapag GDP po kasi ibig sabihin, productivity po yun ng ating mga kababayan eh. At least po kapag nagpapalay ka, nagmamais ka, or kumuha ka ng nagmamasahe sa'yo, or nag-engage ka ng tao, or bumili ka ng produkto, nararamdaman mo yung sarap. Nagbayad ka doon eh. GDP yun. Pero po, yung 1/4 na inilaan ng gobyerno para sa government spending, naramdaman niyo po ba yun? Oh, no! Hindi po. Hindi po ninyo naramdaman. Kapag ganyan po ang nangyayari, na naglalabas sila ng pera, pero yung pera rin na iyon ay ninanakaw rin nila, ang tawag po dyan, magkakaroon po ng inflation sa ating bansa. Kaya hindi na po kayo magtaka dapat kapag every year ay tumataas ang inflation dito sa ating bansa. Dahil napakalaki po ang pera na inilalaan nila sa government spending na ninanakaw lang nila at hindi naman nag-e-end up at hindi rin nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya tama yung sinasabi ng ilan at marami na i-cash nyo na lang po. At meron din pong panawagan si Congressman Leon Leviste na ang lakas-lakas ninyong maningil sa amin at ninanakaw nyo rin naman, pwede bang wag na lang kayong mag-set ng malaking budget at wag na rin kayong mag-set ng malaking tax? Kasi po yung tax na nasisingil natin ay 4 trillion pesos every year. And hindi pa tayo satisfied doon sa 4 trillion pesos, umuutang pa tayo ng 3 billion pesos this time for 2027. My gosh! Lahat po tayo dito naghahanap buhay, meron pong withholding tax sa inyo, income tax po yun. Sa mga tindahan na nag-i-issue ng resibo, VAT po yun, doon po nanggagaling ang pinakamalaking pera na nako-contribute sa ating tax. Kung pwede lang po sana, kung hindi rin lang mararamdaman ng ating mga kababayan itong mga malaking pabigat na tax na ito sa amin, sana po wag nyo na lang kaming taksan. Hindi po ba? At sana po, ipera nyo na lang po. But anyway, itay po natin ito, since panahon po ito ng pagbabagyo at pagbabaha,
magkano ba ang required na dapat ilaan ng mga gobyerno, LGU man o national, pagdating sa mga disaster na mga bagay na ito? Pagdating po sa LGU, ang required po ay at least 5% po. Maglaan po dapat kayo ng at least 5% ng inyong annual budget para sa mga disasters, mga pagbabagyo, pagbabaha, paglilindol. At 70% po dapat niyan ay mailaan hindi on the disaster itself, on the event of disaster itself, kundi para sa preparasyon or after na ng disaster. Kaya po, ngayong nagbabudget po kayo mga LGU, pwede po bang ang programa ninyo ay gumawa na po kayo ng tulay? Pwede po bang ang programa ninyo ay maayos na mga kanal? Pwede po bang ang programa ninyo ay linisin ng mabuti ang kanal? At pwede po ba, habang ipinapatupad ninyo ay gawin ninyo ng mabuti, linisin po ninyo talaga? Pwede po bang kapag tag-ulan at bumabagyo, wala kayo sa Hong Kong? Pwede po bang makita namin kayo sa gilid ng baha at kayo mismo ang tumutulong sa ating mga kababayan sa panahon ng mga pagbabagyo at pagbabaha na ito? Yun po ang requirement ninyo sa batas. Opo. Kaya mga kababayan, yan po ang ating aasahan dito sa gobyerno ngayon. Nagbabudget na po ulit. Magkakaroon na po ulit ng paggastos next year. Magkakaroon pa rin pa kaya ng pagbaha next year? Attorney Harold Respicio, nakita po ninyo ang sunod-sunod na lamang, taon-taon na lamang na problema ng pagbaha dito sa ating bansa. Lumulutang na mga basura, mga tulay na hindi nagagawa. Parati tayong nagbabudget every year, parati tayong gumagastos every year, pero parati pa rin pong bumabaha dito sa ating bayan. Kaya po, tinatanong ko kayong mga kababayan, umaasa pa rin po ba kayo na masusolusyonan ang ating problema? Oh no! Umaasa pa rin po ba kayo na mawawala ang korupsyon dito sa ating bansa at next year ay wala ng pagbaha? Oh no! Personally po ay hindi ako umaasa sa mga ganyang bagay. Hanggat hindi po transparent sa atin ang pagpapatupad ng annual budget, hanggat hindi po participatory ang pagseset ng ating budget, and every time po hanggat ang mga nagkikriticize po ng ating gobyerno ay ating pinapatahimik. Kaya po, alam ko po marami sa ating mga kababayan na iniisip na ang Pilipinas ay wala na pong pag-asa pagdating sa korupsyon. At tanggap na rin po nila kung minsan na every year ay merong pagbabagyo talaga. At every year and every election ay parating nangangako, and every time ay parati pong napapako. At wala po talagang nangyayari sa ating bansa. Kaya kung minsan po, hindi po maganda na in bad mood tayo parati at parati nating naiisip na ganito na lang parati at sinisisi natin ang gobyerno. Kaya kung minsan po, kailangan siguro na lang nating tanggapin na wala na tayong magagawa. Pero po, bigyan ko po kayo ng konting pag-asa mga kababayan. Naniniwala po ako ng ating kapalaran bilang bansa ay ang sum of our collective intellect and culture. Ibig sabihin, kapag lahat po tayo ay disiplinado, magiging maayos po tayo. Inuulit ko po, disiplinahin natin ang mga kababayan nating Pilipino at disiplinahin natin ang ating mga kasama sa gobyerno para for once and for all, maging maayos ang pagpapatakbo dito sa ating bansa. At gusto rin naming makaranas ng isang taon na kapag nagkaroon ulit ng ganitong season na maraming pag-ulan at pagbabagyo, na hindi naman kami babahain. Pwede po ba? Alright, at yan po ay message para sa kung sino mang maging presidente ng Pilipinas